For this last part of the lecture series, we will create a detailed floor plan using all the dynamic blocks that we've discussed from the previous videos on this playlist. Also, I will teach you the manner of sequence on creating a floor plan quickly and efficiently. Let's do it. Suppose we have these instructions. Ang una laging instruction sa atin is isave muna yung drawing template into DWG. So, in my case, mag-Control-Shift-S ako. Control-Shift-S para mag-save as. Then, isave natin siya sa midterm folder. Midterm folder. Tapos, dito sa discussion. Yan. Make sure na ang ating files of type is not DWT, but DWG. DWG. Then, save as midterm underscore lec underscore 5. So, select lang kayo na isa kasi may save na tayo niyan, di ba? Select once, then rename here from 4 into 5. Then, save. Ayan. So, pag nag-save na tayo ng ganyan, automatic, magiging DWG na yung ating title dito. Okay, so mayroon tayong save as. Next, ang instruction ay gumawa daw tayo ng bedroom floor plan. Bedroom floor plan. Ano ang sukat ng bedroom? 4.25 yung length by 3.75 yung kanyang width. Paano siya susukatin? Measured from the interior wall faces. Interior wall faces. So, paano yon? So, gawin na natin siya agad. So, ganito technique sa paggawa ng floor plan. So, first, gawa muna tayo ng base plan na layer. Okay? So, I suppose meron na kayo ito. So, gawin natin siyang default layer. Base plan. Then, let's create a rectangle. So, since rectangle naman ito, no? Kasi length times width lang. So, mag-rectangle na kayo agad. So, first corner point, anywhere dito. Pero sa case ninyo, since walang laman yung inyong drawing file, pwede naman kayong mag-start sa origin, 0, 0. Okay, so dun yung first corner point nyo. Then, D for dimension. Again, ang length natin daw ay 4.25 meters. So, since ang lagi natin ginagawa ay millimeters, let's convert that into millimeter. So, 4,250. Then, specify width, 3.75 or 3,750 millimeter. So, iyan yung sukat daw ng ating room. So, click lang natin anywhere para matapos yung komandang rectang. Okay? Next, that base plan, dapat natin siyang i-lock. Lock layer para hindi natin siya magagalaw. Okay? Kasi siya ay pambakat lang natin or in English, for reference only. Now, sabi, yung wall ay measured from the interior wall faces. Okay? So, since ito yung binanggit dito, yan, pakita ko muna yung sequence ng paggawa ng isang floor plan. So, these are the sequence for drafting a floor plan. First, base plan, which is nagawa na natin. Then, dapat gawa tayo ng walls and hatch. Walls and hatch. As always, ang sinasabi ko, ang technique natin na paggawa ng walls in AutoCAD, we must use the multi-line command or ML. Okay? So, ML tayo. ML. Tapos, make sure ng ating default layer should be a wall CHB na. A wall CHB. Para automatic nang doon yung magagawa niya na layers. Now, sabi sa M-line, specify start point or justification. Ang justification ko dito, naka-zero ako. Ibig sabihin, pag niligay ko siya dito sa base plan, nasa gitna siya ng dalawang line ng multi-line. Which is hindi yun ang intended kasi sabi, measured from the interior wall faces, yung 4.25 by 3.75. So, kung interior wall faces, dapat itong line na ito yung second line. Tapos, nasa labas yung isang linya. So, to do that, mag-justification tayo. J for justification. Gawin nating top yung justification type natin. So, T for top. Ayan. Tapos, pwede tayo mag-start ng making of your walls, no? Ayan. Hindi binanggit ko ano yung thickness ng wall, pero assume na lang natin na tayo ay naka 200 mm na thickness. So, make sure na inyong scale ay 200 mm. 200 mm. So, mag-start tayo dito sa baba.
Click. Yan. Pag nag-click kayo, tapos nakita nyo na ang second line ay nandito sa kanan, mali yan, no? So, sabihin, dapat the other way tayo gagawa. Try natin dito sa baba. Ayan. So, dito tayo sa baba gumawa since nasa labas yung pangalawang line niya, which is yung intended ng ating instruction. So, click here, click here, click here, tapos pwede na kayo mag-letter C para mag-close. Pareho din naman yan. Then, tulad ng nasa sequence natin, after makagawa ng wall, gawa na din tayo agad ng hatch. So, H for hatch. Make sure din na ang ating default layer ay A hatch. A hatch. Then, sa hatch creation, piliin natin yung imbis na pattern, make it user-defined, make it double dito sa baba. Yan, double. Tapos, angle is 45. Type natin 45. Tapos, yung ating scale factor is 50. Click natin dito. Ayan. So, meron tayong walls, meron tayong hatches. So, naka-check na tayo sa dalawa. Third, kailangan daw natin ng columns. So, saan tayo kukuha ng columns? Kung subaybayan ninyo yung playlist ng video tutorials na ito, makukuha natin yung columns dito sa insert command. So, I for insert command. Tapos, dapat meron na kayo na to. Dynamic column. So, click natin yung dynamic column once. Redefine block ko lang kasi madami na akong versions nito. Ayan. Tapos, click ko anywhere lang dito. Okay. Now, buksan natin ang properties. Select natin yung dynamic column. Tapos, dapat meron din kayo nito, no? Length and width. Yan. Para saan yung length and width? Kasi may binanggit dito na sukat yung columns natin. Column dimensions should be 0.5 meter length, 0.25 meter for the width. Okay, so length natin daw ay 0.50 or kung may millimeter yan, that is 500. Tapos 0.25 is 250. Ayan. So, yan yung sukat daw niya. Okay? So, kunin natin yan. Tapos, saan ba siya naka-place? Sabi, put columns on all corners. So, lagay natin siya sa lahat ng corners daw. Move. Tapos, base point here. Tapos, here. Tapos, kapag ganyan na umiilalim siya, gawin lang naman ninyo, click mo yung column, right-click, draw order, bring to front. Yan. Para siya yung mauunang tingnan ng AutoCAD. Sa kapag pinlat din natin. No? Tapos, click natin yan. CO for copy. Click on the other corner. Click here. Tapos, click natin itong dalawa. Copy again. Kunin natin dito sa baba. Copy. Ayan. So, nalagyan natin siya sa lahat ng mga corners. Okay. Next is, syempre, kung meron tayong columns based sa ating sequence, next naman natin ay grids naman. Okay? So, meron tayong dynamic grid na. So, gagamitin natin yung dynamic grid na ginawa natin last time. Okay? So, dynamic grid. Mas click natin dito sa gitna ng column. Tapos, enter grid label here. Let's make it A. Ayan. A. Tapos, copy. Gitna ng column. Tapos, another gitna ng column. Tapos, double click natin para ma-edit natin yung kanyang value. Gawin naman natin letter B. Ayan. Now, may tuturo lang din ako no, sa paggamit ng insert command. Sa insert kasi, meron tayong mga options dito, di ba? Pwede natin itong gamitin para hindi mo na siya babaguhin kapag in-insert mo siya. Automatic nang naka-rotate, automatic na naka-scale, so on and so forth. So, paano yon? Pwede natin gawin dito sa dynamic grid kasi ilalapat naman natin siya horizontally here. Okay, so click natin yung dynamic grid. Tapos, escape pala muna. Lagyan natin siya ng rotation. So, angle niya is dapat 90 degree. Tama ba? So, 90 angle. Tapos, click natin yung dynamic grid. Yan. So, nakatagilid na siya. Tapos, lagyan natin dito sa gitna ng column. Okay. Gitna ng column.
Tapos, that's 1, okay lang yan. Just another. Click mo sa gilid. Number 2. Okay. So, lagi na naka 90 degree angle yung mga next mong ilalagay dito. So, maging aware lang kayo na baka magulat kayo, bakit laging nakatagilid yung nilalagay ko. Kasi baka nakalagay sa rotation nyo, naka 90 degree angle. Or, pwede naman ninyong gawin, i-check mo yung rotation para i-rotate mo siya once na nilagay mo siya dito. Yan. Nilagay mo siya dyan. Diyan pa lang siya nag-rotate. Diba? So, medyo marami kang click. So, mas less click kapag alam mo na yung rotation angle niya. Okay? So, that's why naka-uncheck tong mga to. Balik tayo nito sa 0 para di tayo magulat mamaya kung bakit nakatagilid yung mga blocks na in-insert natin. Now, since rotated yung mga grids natin, yan, pati yung mga numbers saka-rotated. If nasubaybayan ninyo yung mga last nating video dito, nilagyan natin to ng rotation na action, diba? Sa ating dynamic block. So, pwede mong i-click yung grid dito, tapos ikutin mo siya pa ganon, or pinakamabilis, since dalawa sila, select mo yung dalawa, then sa properties, gawin natin, ditong grid bubble rotation, gawin natin silang 270. Ayan, 270. So, pareho silang umikot na. Okay. Pwede naman yung dito mo siya i-click, kaso marami ka na naman gagawin. So, mas mabilis tayo sa properties lang tayo magbabago. Okay, so umabot na tayo sa pang-apat na sequence. Fifth sequence is paglalagay ng doors and tapos windows. Okay, ang instruction, maglalagay tayo ng 1 meter entry door, tapos 0.9 meter door para naman sa walk-in closet or toilet and bath access. Yan. Any door types ang pwede natin ilagay dito, no? So, bahala tayo maglagay ng mga doors natin. So, for example, sa akin, ito yung gagamitin ko. Insert ko siya dyan. Tapos, kung meron naman kayong alignment, yan, pwede mong gamitan ng alignment na command. For example, ganyan. Tapos, gusto ko nakadulo siya. So, move ko lang dito. Yan. Tapos, click ko dito. Extend ko dyan. Ayan. So, may door na tayo dito. Again, pagka umiibabaw yung mga hatches, no, pwede mo namang itakpan ito, or sorry, i-draw order ito, no, para matakpan niya yung ilalim ng walls natin. Okay? Tapos, pwede ka din maglagay dito ng door sa kabila naman. Okay, for example, let's use again the swing door. So, ilagay ko lang dito yung dynamic swing door. Then, using the alignment, tapat ko lang dito. Yan. Okay. Tapos, as always, kapag lumilitaw pa din yung hatch ng ating wall, select mo lang yung door. Then, draw order. Right-click. Draw order, bring to front. Yan. Pupunta na siya dyan. Tapos, i-flip ko lang to sa kabila. Yan. So, assuming this is the portal or access towards the walk-in closet or the toilet and bath. Then, just gonna move this towards the edge. Okay, so meron tayong door dito. Tapos sabi din sa instruction, dapat ito daw ay 900 yung kanyang sukat. Flip ko lang. Move here. Ayan. Tapos, dito naman, ang sabi, kailangan meron tayong balcony door. Actually, optional siya, no? Pero lagyan na din natin. Balcony door is optional. Tapos, put windows on right side of the room only. Any size or type. Yan. So, assuming ito ay balcony window and door. Tapos, since dito lang yung may window and door, sabihin ito ay may mga adjacent rooms. No? So, dito kasi ay toilet and bath. Maybe this is another bedroom. So, ilalagay ko dito na door, other type naman. For example, hanap tayo ng ibang door. For example, to bifold door. Ayan. So, lagay ako ng bifold door dito. I'll use the alignment again. Alignment. Ayan. So,
Pag ganyan ko siya lalagay. Then, itutodo ko siya sa dulo. Bago ko i-adjust yung jump, pili muna ako. I think okay na yung 1,000 sa akin, sa 1 meter. And then, pag okay na sa akin yung placement, yung position, wait, flip ko pala. Flip ko dito. Ayan. Pag okay na yung position, dun lang natin siya i-adjust ng jump. Ayan. Papantayin natin kung ano yung laki ng ating wall. Okay. Tapos, lagyan din natin ng window. Okay. So, gamit tayo ng dynamic na window. Itong awning na lang. Ayan. Awning window. Tapos, lagay ko siya dito. Again, alignment. Ayan. Tapos, itodo ko muna dito. Ayan. Tapos, pag naikabit na natin siya dito, doon natin adjust yung jump. Then, kung naka-array yung inyong mga windows, so pwede nyo siyang gawing ganito, no? Ayan. So, pwede nyo siyang ma-adjust automatically. Ayan. So, meron ka ng design ng window plus the balcony door. Now, so since natapos na natin yung 5 and 6 doors and windows, dun tayo sa furniture and fixtures. So, more on furniture tayo dito, no? So, I'll be using the double bed na dynamic block ko dito. So, for you, you may use your all beds dynamic block para meron kayong choices, no? Kung kakasya ba dito yung queen size or king size pa nga. But for me, gagamitin ko lang dito is the double size bed or the full size bed. Tapos ilagay ko siya dito sa part na ito. Okay? Next is, pwede natin siyang lagyan ng mga bedside table. So, let's place it here. Tapos, gamitin natin again ng alignment. Siguro lagay ko siya banda dito. Ayan. Okay, tapos, lagyan ko na din siya ng dimension, no? Pati una, para makita ko lang kung okay ba yung placement natin ng bed. So, i-click ko yung tip ng bed line na ito. Tapos, dito sa wall, dito ko siya papantay. Ayan. So, may butal na. So, ito ng ginagawa natin lagi. Bawasan natin yung butal na iyan. So, click natin yung bed. M for move. Tapos, click natin tong edge na ito. Tapos, make sure tayo ay naka-ortho. Ayan. Tapos, gawin kong 208 para maging 900 lang siya. Ayan. Automatic dapat yung magiging 900. Okay. Tapos, ito, adjust lang natin ito ng konti. So, click. Parang ganyan. So, since ito naman ay hindi fixture, adjustable siya. So, pwedeng ganyan mangyayari. Okay. Tapos, pwede sigurong gawin natin itong door. I think, lagyan na natin ito, no? Continue na natin. So, din-con. Although itong paglalagay ng dimension, dapat ito ay later on pa, no? Yan. Pero inunahan lang natin para meron tayong basis ng ating design. Okay, so sumubra ito, dapat dito. Ayan. So, adjust natin ito, papunta dito. Ay, din continue pa natin. Din con. Ayan, 300 na lang natira dito. So, adjust natin ito ng 300 going here. 300. So, the main purpose is, hindi siya kumabit dito. Ayan. The main purpose is, maglalagay kasi tayo ng closet dito sa gilid. Okay, so supposed to be dapat kumabit siya dito. Parang kanina nandito, 'di ba? Pero
Any reason, hindi nangyari yon. So, nag-click tayo na medyo marami. Okay, so lalagay ko kasi dito yung closet. So, gumawa ako ng closet dito. Apply ko na lang siya na. Ito, closet. Yan. Tapos, wala akong flip dito. Rotate ko na lang. Yan. Tapos, click natin dito, M. Tapos, lagay ko dito sa kanto. Tapos, let's try. Ayan, gumagana yung array. So, di ba, automatic na merong tayong closet here. Kung hindi kayo satisfied, pwede naman ninyong gawin is i-adjust pa ito na pupunta dito, mga around 64. Ayan. But it's decent na, kahit pa paano naman. So, pwede nyo pa lagyan dito ng TV or others. Ayan. So, bahala kayo. No? Okay, lastly, na gagawin natin is, itago ko muna to. Click ko yung dalawang door. Gawin natin silang A door. Ayan, A door layer. Tapos yung window naman, gawin natin A window. Okay. Ito pa pala. Hindi natin nagawa. Gawin natin A door. Okay? So, para pwede natin silang i-edit, kapag kakailangan nyo silang i-edit, madali nyo siyang hahanapin dito. Tapos, pwede nyo i-turn off. Yan. Or, pwede ninyong i-lock. If ever. Ayan. Okay. So, i-turn off muna natin itong mga to. A door. Yan. Okay. So, if ever parang sa akin ganito nangyari sa inyo, isa lang ibig sabihin yan. Ibig sabihin ay hindi natin siya na ilagay sa tamang layer. Ayan. Ayan. Ito dapat ay A swing. A door swing. A door swing dapat yan. Okay, close block editor. Yes. Tapos i-reload lang na. Tapos, lagyan natin to ng hatch. H for hatch. Okay, pakipili na ang inyong A hatch layer. Then, lagyan natin siya ng hatch pattern. Okay, so let's use, I think maganda yung wood pattern tayo. Wood pattern. Ito, pwede tayo mag chevron. Yan, chevron. So, click natin dito sa loob. Tapos, gawin natin, laki natin yung scale. 50, 100, 200. I think 200 is okay. Ayan, 200 na lang. Ayan. Close hatch creation. Tapos, turn on na natin ulit yung mga doors. Ayan. So, bakit natin ba turn off yung mga doors kanina? Kasi, kapag nandito yung mga doors, i-detect siya ng hatch. Ayan. So, mapuputol pa yung mga hatches natin. So, para mabuo natin siya, turn off ko lang saglit. Okay? Pero, depende yun sa situation. For example, gusto niyo yung lagyan naman siya ng natatakpan pa din ng door, okay lang din naman na naka-turn off yung mga doors natin. Okay, so that's some of the methods to do para smooth yung paglalagay ninyo ng mga tiles ninyo or mga floor hatches ninyo. Okay, so that's the 9 kasi, yung hatches. Okay, so pag meron ka ng furniture and fixture, doon ka lang maglalagay ng hatches para hindi ka na mablema dito. Kung papatong siya or hindi. Pero syempre, di ba, yun din yung reason bakit tayo naglagay ng wipeout sa lahat ng mga furniture para di tayo problema kapag late natin siya ilalagay. Kasi minsan may mga later modifications tayo sa mga drawings natin. Okay, tapos, ang last is 10 annotations. So, annotations, marami tayo niyan. Meron tayong mga tags, meron tayong mga labels, meron tayong mga leader lines, meron din tayong mga dimensions, and others. Okay, so, unahin muna natin paglalagay ng label. So, text tayo for label, empty. Yan. First corner, anywhere here, tapos anywhere there. Yan.
Tapos, i-type natin kung ano yung pangalan ng kanyang room. So, huwag natin kakalimutan lagi maglagay ng label. So, bedroom. Okay, so, ang nakalimutan ko pala ay gawin muna siyang a-text muna. So, gawin natin a-text yung ating default layer. So, bedroom. So, if bothered kayo na ang bedroom ay natatabunan sa likod niya, so, pwede naman ninyo lagyan ulit ng background mask. Yan. Dito sa property palette, lagyan natin ng background mask. Tapos, click here sa button na to. Then, use background mask. Use drawing background color. Okay. Yan. So, pagka pinrint din or pinlot na natin, hindi na siya matatakpan. Pagka kung gusto lang ninyo maging sure, pwede niyo i-right click tapos draw order, bring to front lang ninyo. Ayan. So yan, magiging nasa ibabaw na siya. Okay? So after ng label na bedroom, next naman na ilalagay natin ay yung finish floor niya. Floor finish, I mean. So gumawa tayo last time ng floor finish, apply lang natin siya. Let's use this dynamic tag. Then, click lang natin dito sa gitna. Tapos, assume na lang natin na FF01 yan. So, okay na yan. FF01. So, okay na. Tapos, try naman natin ilagay yung dynamic. Yan. Ito, dynamic door tag. Nandito na agad. So, gamitin natin dito sa mga doors natin. Yan. So, pwede natin lagay dito. Dynamic door 01 yan. This one is din this loob. Door 02 door gawin natin door 03 to kasi magkaiba sila ng door type. Tapos door 02 ito nasa baba. Door 02. Okay. Ayan. Tapos, gawin din natin, lagyan natin ito ng elevation naman. Hindi ko makita yung dynamic. Ito, elevation. Ayan. So, lagyan natin dito. Ayan. Assume natin to na ito ay nasa second floor. So, kadalasan to nasa 3 meters yung kanyang elevation, no? So, dynamic door tag, palitan natin to ng 3.0 meters. 3.0 meters. Tapos, okay na natin. Ayan. Tapos, click ko dito. Extend ko to. Extend here up to lagpas lang ng konti sa M. Ayan. Then, make sure pala na yung mga layers natin ay tama. So, click natin yung FF01 and elevation tag. Instead of a text, let's make it a ano tag. A ano tag. Okay. Pero ang best practice talaga dito, before making any blocks or objects, palitan mo muna yung default layer mo para matik na hindi natin siya binabago right after natin siya i-drawing. Okay? Tapos, itong mga D1, D3, D2, yan. Palitan din natin ito ng A ano tag. Okay, nakalitan ko pala yung window tag. So, lalagyan din natin siya. So, select muna yung A ano tag. Tapos, window tag tayo. Window tag. Tapat lang natin dito sa gitna niya. 01 lang yan. Kasi nag-iisa lang naman siya dito. Okay? So, that's the annotation for the tags. Okay, meron din tayong annotation for dimensions naman. So, din tayo for dimension. Ang una-una natin ginagawa sa dimension ay yung pinaka-major dimension natin, which are, ang sabi kasi kanina, di ba? Ayan, yung dimension natin na length and width ng pinaka-room. Measured for the interior wall faces. Kung sa interior wall faces ang sinabi, dapat
sa interior wall ka din magsusukat. So, from here to here. Yan. Tapos, here to here. Here to here. Okay. Pwede din gawin yung base plan kanina, pwede doon ko na magsukat agad ng mga major dimensions mo. Possible din yon. Okay? Kasi minsan, yung instruction, hindi siya from the interior wall faces. Pwedeng maging from exterior wall, ito sa labas, or pwedeng from the center line of the wall. Pag center line, iba naman yun. Sa gitna mo naman siya sinusukat. So, depende sa magiging instruction siya. Or depende sa kung ano yung mga ginagawa mo na floor plan. Pagka pinaka main floor plan ng ginagawa natin, pagka pinaka exterior wall lang sinusukat, sa exterior wall ka mag-start. Tapos pagka nasa loob na siya, gitna na yung sinusukat. Kasi kinukuha mo yung overall dimensions. Okay? Tapos, pag may kahati ito na wall, kasama mo sa isusukatin ay yung pinaka-wall niya. So, dito, isama na natin siya para maging familiar na din kayo. So, continue natin yung pagsusukat. Yan, sukatin natin hanggang dito. Tapos, dim continue again. Tapos, select. Select natin to. Sa pababa. Ayan. Tapos, select again. This time ito naman, 450. Tapos, select again. Click. Papunta dito. Tapos, select again. Click here. Here. Tapos, select again. Here. Here. Select. Here. Here. Select. Here. Here. Okay? Pagka ganyan mahaba yung mga dimensions natin, kasi malit lang yung dimension niya, either ibaba mo siya, ilagay mo siya dito sa baba, or i-retain mo yan, adjust mo na lang yung mga grid lines mo. Yan. Usually, kinakat din itong grid line or ginagawan mo siya ng elbow dito, na-extend mo siya. So, medyo mahirap siyang gawin dito actually. Usually, sa Revit ko yung ginagawa. Pero dito, ayan, kaya nga ginawa natin ito ng stretch para pwede mo siyang ma-adjust na ma-stretch out mo yung mga grids natin. So, move ko lang siya. Select, and move. Base. Oops. Ganun. Move. So, ayan. Tapos, kung nakuha mo na yung mga major dimensions, these are major dimensions pa lang, ha. So, meron pa tayong mga minor dimensions. So, dimension tayo dito. Tapos, mag-start tayo sa kung saan natapos yung mga major dimensions natin. For example, from here, from here to here, since ito ay 1,000, tapos dim count lang, select natin to, select, click, click. Yan. Kung wala ka naman susukatin dito, leave as it is lang, okay lang naman yon. Dito, may sukat na tayo kanina na ginawa. O, dito na lang tayo maglalagay. So, dim count. Dim lang muna. Wala pa tayong sinusukat pala. So, click ko lang here.
dito, ayan. Tapos, dim cont, dim continue, continue dito sa baba. Click natin to. Click here. Tapos, click here. Ayan. Okay. If ever nagbubutal yung mga ginagawa natin na na windows or doors, paki-double check na lang kung bakit siya nagbubutal. Siguro may mga simple lapses dito, pero dalawa lang na may butal dito. Okay? So ganyan ang paggawa ng ng floor plan. So step by step, these are the sequences. Now, so kung meron ka ng ganitong floor plan, lastly na gagawin natin is ilagay natin siya sa sheet, no? So, since maliit lang naman to, bedroom floor plan lang siya, yan, kasya ito sa A3. But on your major plate, it should be on 20 by 30. I'll give you enough instruction for that. So, lagyan natin siya sa 101. 101. Tapos, yan. So, tapat natin siya dito. So, habang nasa MS kayo or model space, pakipili ang scale na 1:50. Let's see kung kasya. Ayan, 1:50. Ayan, saktong-sakto siya dito. Ayan. I think usog lang natin to. Move leftward. Ayan. So, 1:50. Okay, meron pa pala tayo ng kulang dito. Ayan, kulang tayo ng drawing title. Okay, so PS tayo. PS. Gawa tayo ng drawing title. So, let's apply here the dynamic drawing title na ginawa natin nung last time. So, lagay natin dito sa paper space dapat to PS. Paper space natin siya lalagay. So, lagay natin dito sa bandang baba. Yan. Kung kasya naman sa gitna, mas better kung sa gitna. Then, pag nilagay natin siya dito, matik, itatanong niya sa atin yung mga attributes niya. So, drawing number 1, dahil nag-iisa lang naman yan. Tapos, enter drawing title. Lagay natin dito is bedroom floor plan. Bedroom floor plan. Tapos, scale. Yung scale na ginamit natin kanina. So, 1:50. Okay. Okay, so pagka nakalagay ng ganyan, so ito lang design natin kanina dito or sa another video tutorial, ma-adjust mo siya dito. Pag in-adjust natin to, matik dapat gagalaw pati yung scale. Ayan, mapupunta na siya dyan. Okay, so if okay na kayo dito, dito naman tayo sa title block natin, babaguhin. Mostly itong sheet content lang naman. For example, here, nakalagay dapat ay bedroom floor plan din. Tapos, sa project title, okay, sa inyo, pinagawa ko sa inyo ay nasa subject tayo, di ba? Subject. Sa akin kasi nasa title to, pero sa subject nyo siya papalitan dapat. Again, sa subject siya papalitan. Ang ilagay natin dito ay midterm lecture 5. Midterm lecture 5. Tapos, okay natin. Tapos, region. Yan. Midterm lecture 5. Again, sa subject nyo siya ilalagay. So, pagkakasada na tayo dito sa 101, Control P, continue to plot, then preview natin. Wait lang. Make sure na may plot style tayo dito. CAD A. Preview. Ayan. So, dapat ganyan na magiging itsura niya. Okay. So, if ever, pwede din natin liitan siguro yung yung grid bubbles natin para mag-complement dito sa ginawa natin kanina na drawing title. So, adjust ko lang siya. So, click natin yung isang grid. Tapos, BE for block edit. Tapos, okay.
Tapos, select natin yung, ayan. Select mo lahat yan kasi kapatong yung circle sa kayong parameter. So, select natin yan. Tapos, sa properties, circle. Excuse. Tapos, gawin natin radius niya ay nasa 250 lang. Yan, ganyan lang siya dapat kaliit. Tapos, click natin dito, click natin lahat yan, pati yung grid bubble rotation. Then, M for move. On natin yung O-snap. Ayan. Tapos, meron tayong quadrant na makikita dito. Click natin dito sa tip. Ayan. Tapos, test block na natin kung itsura niya. So, dapat gagana pa din yung mga grips natin. Pati yung rotation. Okay, so gumagana siya ng maayos. Close test block, close block editor, save changes. Ayan, so nilitan ko na siya dito. So, mas maganda na siya dapat tingnan sa ating printing. Continue to plot, preview. Ayan, mas okay na siya. Mas kita na siya, no? Okay. So, piliin natin lagi yung mga plot style table natin. Tapos, apply to layout always. Make it maximum again. Tapos, landscape. Tapos, preview. Ayan. So, dapat ganyan na magiging itsura niya. Okay. So, the design is up to you. Okay. So, sa lecture pa lang nito, magbibigay ako ng mga dalawang activity encompassing this sequence of drafting your floor plan. Okay, so kung yung sequence na ginawa natin dito, yung details, yun din susundan natin. So, if kompleto na kayo ng mga ginawa natin on this lecture series sa playlist natin, mabilisan ninyo magagawa yung mga susunod pa ninyo ng mga floor plans and even the elevations and sections.